Ito yung sunod mga kababayan, patungkol naman ito kay Robin Padilla at kay Sara Duterte. Pareho kasi sila mga kababayan ng sinasabi. Sabi kasi mga kababayan ni Robin Padilla, nako, Senator Robin, sorry ha, makasabi ako ng hindi maganda. Sasagutin ko lang Senator Robin yung sinabi mo. Sabi kasi ni Robin Padilla mga kababayan, ganito po. Ito po, mula News 5 po ito ha. Ayan. Mula News 5, sabi ni Robin, may impeachment pa rin pala. May impeachment pa rin pala. Nagpasaring si Senator Robin Padilla sa gitna ng gumugulong na impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang post sa kanyang Facebook page, nagtaka ang senador na tuloy pa rin ang hearing kahit pa problemado ang Pilipino dahil sa malalang epekto sa Pilipinas ng gulo sa Middle East. May impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God bless us. Senator Robin, hindi naman po siguro pinabayaan ng mga kongresista ang kanilang trabaho, no? Kahit sinabay nila ang trabaho at ang impeachment ni Sara. Kung naitanong mo kung may impeachment pa ba ni Sara sa kabila ng kaguluhan ngayon at paghihirap ng mga Pilipino dahil sa crisis, nagtatanong lang din po kami, or nagtatanong din po ako, may senador din pa pala tayo. 'Di ba? Nagtanong kasi si Robin, may impeachment pa rin pala sa kabila ng paghihirap ngayon, problemado ng Pilipino dahil sa malalang epekto ng gera. So tanungin ka rin po kayo, Senator Robin, senador ka pa rin pala. May senador pa rin pala tayo. Kasi nung kasagsagan ng mahal ng gas, hindi ka namin naramdaman eh. Kasagsagan ng pagtaas ng krudo, ng gasolina, hindi ka rin namin nakikita eh. 'Di ba? Number 1 ka nga eh. 'Di ba? Kung tanong mo na tuloy pa rin ba, may impeachment pa rin pala, nagtatanong din po kami, may senador pa rin pala? Senador ka pa rin pala? 'Di ba? Kaya sa totoo lang, Senator Robin, mababalik kasi sa iyo yung tanong. 'Di ba? Sabi niya, nagpasaring siya sa kanyang post, sa gitna ng gumugulong impeachment hearing laban kay Vice President Sara, isang post sa kanyang Facebook page, nagtaka ang senador na tuloy pa rin ang hearing kahit problemado ang Pilipino dahil sa malalang epekto sa Pilipinas ng gulo sa Middle East. So ang tanong niya, may impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino? Ang tanong kasi namin, Senator Robin, senador ka pa rin pala? Diba? Ganun lang naman eh. Nagtanong ka kung may impeachment. Nagtanong din kami, may senador pa rin pala tayo. Kasi nung naghahanap ang mga Pilipinong OFW na masakyang eroplano ni utot mo, wala kang naambag eh. Bakit, may naitulong ba si Senator Robin para sunduin yung mga Pilipino doon? Bukod sa pagbatikos kay PBBM? Ang sabi lang naman ni Robin, 2 buwan pinaghandaan ng Estados Unidos at Israel ang gera. Ang ating gobyerno ba naghanda? Handa na ba para sa gera na yan? Yun lang ang sabi niya. Tapos bukod dun, wala na. So, may tanong ko lang ngayon. Ngayon po, Senator Robin, na mataas ang presyo ng gasolina, ano pong naitulong nyo? Kasi kung ibabalik ni Robin sa akin, ikaw, anong naitulong mo? Bakit? Public servant ba ako? 'Di ba? Binoto ba ako ng taong bayan para magserbisyo sa bayan? Kayo po ang binoto, hindi po ako. Ganun lang naman kasimple eh. Kasi ang mga DDS, ganyan ang i-comment. Bakit mo question si Robin? Ikaw, anong naitulong mo? Bakit? Politiko ba ako? 'Di ba? May karapatan kayong tanungin kung anong naitulong ko kung politician ako. Bakit? Public servant ba ang bansag sa akin? Hindi naman ako public servant
Sinahuran nyo ba ako? Hindi naman ako sinahuran ng taong bayan na. So, ang may karapatan magtanong kung gumalaw ba sila, yung mga politiko. Nagtatanong ka pa na may impeachment pa rin pala sa kabila ng paghihirap ng Pilipinas dahil sa gera? 'Di ba? Ang tanong namin ngayon, ikaw, habang naghihirap ang Pilipinas dahil apekto sa gera, ano bang nagawa mo? 'Di ba? Namigay ka ba ng ayuda? Maskin ayuda nga lang, di namin nakikita eh. Pag po sa Facebook, ang bilis. Pag serbisyo sa bayan, nga. Di ba? Wag ganun. Bago dapat kasi kumuda, isiping mabuti na hindi mag-back to you. Di ba? Hindi mag-back to you. Nag-back to you tuloy sa ang sinabi mo. Katulad dito, sabi ni Sarah, isa din to si Sarah, mga kababayan. Alam nyo ang sabi ni Sarah, ganito po mga kababayan. Ito po, galing po ito sa World Tonight. Ayan, The World Tonight po ito mga kababayan. Post din yan, reaksyon ni Sarah. Kaya daw hindi siya sumipot sa Congress nung pinatawag siya sa unang hearing ng impeachment niya. Ito po ang rason. Sumagot siya. Inuna ang politika. Inuna daw ang pamumulitika ng mga kongresista. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang aniyay panibagong fishing expedition ng Kamara laban sa kanya matapos ituloy ang mababang kapulungan ang impeachment hearing proper ngayong Miyerkules, Marso 25. Sa isang pahayag ngayong araw, iginiit ni BP Sara na mas dapat umanong unahin ang pamahalaan ang mga suliranin sa bansa, lalo na't patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dinipinsahan din ng Vice Presidente ang kanyang hindi pagdalo sa hearing dahil malinaw na walang patakaran na nagsasabing kailangang personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig sa Committee on Justice. Na isinumite ko na ang aking answer ad cotilam. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ang committee kundi ibasura ang mga reklamo dahil malinaw na kakulangan ng ebidensya. So ang sabi ni Sarah, inuna pa daw ang pamumulitika sa kanya kaysa sa sugpuin ang kahirapan at ang krisis dahil sa gera sa Middle East. May tanong ko lang, Sarah, di ba public servant ka? Ano din po ang nagawa mo sa pagtaas ng presyo ng gasolina? Yun ang tanong ngayon eh. Kasi Sarah, binuto ka ng taong bayan para magserbisyo sa'yo. Maskin nga ang DDS, Sarah, walang naramdaman sa'yo eh. Diba? Tanong ko lang, kung pinulitika ka sa impeachment, ito lang kung pinulitika ka, sabi kasi niya mga kababayan, mas unahin daw ang para sa taong bayan kaysa sa pag-impeach sa kanya. Alam mo Sarah, malaking tulong po yung impeachment trial ng Congress laban sa'yo. Bakit? Kasi yung impeachment na yan, hustisya ng sambayanang Pilipino kung saan mo dinala yung pera namin. 'Di ba? At itong ginawang impeachment trial ng Congress, no? Malaking tulong sa amin yang mga mamamayang Pilipino na para hindi ka pamarisan. 'Yun ang totoo. Puro ka ba pinulitika ka? Na instead daw unahin ang sugpuin ang problema, inuna ang impeachment. Bakit Sarah, ikaw wala ka namang ginawa? Bakit? Napababa mo ba ang presyo sa Davao? Ang gasolina ba sa Davao City, mababa ba ang presyo? Di ba baluarte ninyo ang Davao, kayo ang may hawak niyan? Bago ka kumuda sa national, bago mo punain ang government or administrasyon ni Marcos na hindi na ipababa ang presyo, di sana yung Davao mababa din ang presyo. Di ba lugar ninyo Davao? Di ba baluarte ninyo ang Davao City lang ha? May tanong ko lang, kung makapuna kayo kay PBBM na walang ginawa, patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina, bakit sa Davao ba? Tag 60 lang ba ang presyo ng gasolina? Maniwala lang ako na magaling kayo kung mismong ang gasolina sa Davao hindi tumaas.
Yeah? Eh kung ang presyo ng gasolina sa Davao ay pareho lang sa presyo sa Maynila, huwag ka nang kumuda. Kasi ibig sabihin, wala kang ginawa. 'Di ba? Maniwala lang ako, Sara, kung may ginawa ka sa bayan, kung ang presyo dyan sa Davao City ng gasolina hindi tumaas. Pero kung ang presyo nila dyan ay same price lang sa Maynila, huwag ka na magsalita. Kasi wala ka rin ginawa. Puro kayo po. Alam nyo, kada problema na lang kay PBBM ninyo isinisisi. Bakit si PBBM lang bang politiko? Di ba vice president ka? Kung walang ginawa ang presidente, di ang vice president ang gagawa, di ba? Pag namatay ang president, vice president naman ang papalit, di ba? Oh. Eh kung wala palang ginawa si PBBM, di ikaw ang gumawa. Di ba? Eh di ba sinabi mo yan? Hindi ka natutulong. Di ba? Di ba ang sabi mo, hindi mo siya tutulungan ever? So ano bang ginuda mo? Kung meron mang problema sa Pilipinas, ikaw ang problema, Sara. Ikaw. Bakit? Ni minsan wala kaming narinig na may mga liberal senators, congressmans, governors o politician na nakumalaban kay PBBM. Ni minsan wala kaming narinig na mga rebelde, mga NPA na sakit sa ulo sa administrasyon ni Marcos. Kung meron mang sakit sa ulo sa administrasyon ni Marcos, ang mga Duterte, yun yung totoo. Bakit? May narinig ba kayo ngayon na may mga rebuilding pumatay? May mga rebuilding ng hostage? May narinig ba kayo na may mga NPA dyan? May narinig ba kayo na may mga kakamping at dilawan politician na nanggulo? Wala. Sino ba ang nanggulo ngayon? Si Sara. Si Sara ang number 1 sakit ng ulo sa bayan. Yan yung totoo. Huwag kayo magalit sa akin. Kasi kadalasan po, sila lang naman ang nanggugulo sa Pilipinas. Bakit? May narinig ba kayo dyan na may Sator o Kampong nagwelga? May narinig ba kayo dyan na may Laila de Lima, may Akbayan, may Gabriela, may Kabataan na nagrally? May nakita ba kayo? Wala. Pero pag tinanong ninyo mga Duterte, yun yung araw-araw kuda. Di ba? Naisip nyo? Tanong ko lang. Sino ba ang sakit? Sino ba ang problema sa bansa? Di ba sila? Sila ang problema sa Pilipinas. Bakit? Minsan ba nakita ninyo yung kakamping politician, nakita nyo bang nanggulo? Yung dilawan politician, nakita nyo nanggulo kay Marcos? Wala. Kung meron mang nanggulo dito, mga Duterte. Sila yung problema sa Pilipinas. Kasi nga, kung may gagawin si Marcos na maganda, ang sabihin nila, walang ginawa. Kung may ginawa si PBBM ngayon na para sa Pilipinas, ang sabihin nila, tulog. Weak leader, bangag. Di ba? Kung hanapan ko lang kayo, ito Sara ha, ipakita ko sa iyo, ha? Kung ang sabi kasi ng mga DDS, wala daw ginawa ang administrasyong Marcos. Kapag ka meron akong nakita ngayon dito ng isang compilation video na maraming nagawa si PBBM, ha? Huwag niyo sabihin AI. Ito ha. Ito. Ito. Pakita ko to, Sara, ha. Wala daw nagawa ang ating president. Wait, sandali nga eh. Ano to? Wala daw nagawa ang ating president. Wait, sandali nga eh. Ano to? Ito ang iilan sa mga nagawa ni PBBM, NGCP. Unti-unti nang nababalik sa Pilipinas. Kadiwa Center kung saan napakmura ng bilihin. Binigyang prioridad ang mga OFW. Dagdag sahod para sa lahat ng manggagawa. Pinakaunang subway sa bansa. At napakaraming railway project. Napakaraming modernong babahay na malakondo style. 200k na land titles para sa mga magsasaka na sakop ng reforma sa lupa. Napakarami pang proyekto ni PBBM na nagawa na. Ito ang listahan. Feel free to pause at basahin. Ayan. Ang dami niya, no? Ang haba niya, no? Isa-isahin ko pa ba? Pwede nyo naman i-check sa website yan. Tatak Marcos yan. Wala daw nagawa ang
ating president. Umabot na sa 17.56 trillion. Ayun, no? Gusto nyo pa bang isa-isahin ko? At ngayon po, pinangunahan ni Pangulong Bongbong. Diba? Ay, grabe. Nagulat ako dito. Nabuo na. Bukod sa maraming nagawa ni PBBM, isa-isahin ko pa ba? Basahin ko pa ba? Ang tanong ngayon, ano bang nagawa ni Sara? Kasi itong mga bobong DDS, sa mga kalye survey na panood ko, bakit mo iboto si Sara? Kasi nga, marami daw nagawa ang tatay niya. Ngayon, ito namang nagkalye survey, magbigay ka nga ng isang nagawa ng tatay niya. Basta marami. Yun lang. Yung build. Tapos tinanong nung nag-survey, saan po natin makita yung build? Basta marami. Yun lang. Isa lang ang tinanong niya, anong nagawa? Walang masabi. Kaya daw nila iboto si Sara dahil maraming nagawa si Digong. Ang tanong ngayon, ano bang nagawa ni Digong? Anong nagawa ni Sara? Diba? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Puna kayo ng puna kay PBBM na walang ginawa at pinulitika daw siya, tuloy daw ang impeachment sabi ni Robin sa kabila ng kaguluhan. Tapos pag tinanong natin, yun ba mga pumuna may ginawa? Magbigay kayo ng isang proyekto ni Sara mula 2022 until now, 2026. Tanong ko lang, magbigay kayo ng major project ni Sara. Mega project, major project. Isa lang. Yung libro. Yung libro ba pag nabasa ng bulag, nagkaroon ng mata? Yung libro ba ni Sara pag nabasa ng lumpo, nakakatakbo? Yung libro ba ni Sara pag nabasa ng bungi, nagkakaroon ng pustiso? 'Di ba? Yung pagtanim ng puno, si Sara, mamatay na lang yung puno niya, hindi pa sing laki ng braso ko yun. Yeah? Yung tinanim niyang puno, make sure pagbalikan natin ngayon, may dahon pa kaya? Nadidiligan pa kaya yon? Kailan pa natin mapakinabangan yung puno na yon? Kadalasan sa pag nagtanim ka ng puno, 20 years yan bago lumaki. So mag-antay pa tayo ng 20 years bago natin magamit yung puno. Para naman nasaan na natin gamitin yung puno? Ibawal naman putulin yun kasi magkaroon tayo ng illegal logging. Yeah? Yung puno na tinanim ni Sara, pag pinutol yun, paghatian yun ng 120 million Pilipino? Anong gagawin natin doon sa puno? Souvenir? Ipalaminate? Idikit sa pader? Di ba? Sabihin natin si Sara nakapagtanim ng 5 puno. Yung 5 puno, 20 years lalaki. Yung 5 puno, ano yun? Pagputol-putulin natin, paghatian natin, igiling, tapos paghatian ng 120 million ka Pilipino? So, anong gagawin natin doon? Titirhan lang ng bukbok yun. Diba? Yun lang naman eh. Kasi kung ako tatanungin mga kababayan, sabi nga ni Princess Sailor Moon, sa sakit ang ulo ko, sa kakaisip kung may nagawa ba si Sara. Sa sakit talaga ulo nyo. Kasi kung tatanungin mo, ano bang nagawa ni Sara bukod sa pagmumura at pag-travel? Yun bang pag-travel ni Sara, nakakatulong ba sa bayan yun? Parang hindi naman. Kasi kada lipad niya sa ibang bansa, wala naman siyang dala. Maliban sa bilat niya. Yung libro ni Sara na kinabang doon, yung mga gumagawa lang ng tinapa sa Dilpan. 'Di ba? Yun naman totoo. Di ba mga kababayan? So yun lang. Yung ating reactionist ngayon mga kababayan, sa mga oras na ito. Hindi ko na masyadong habaan kasi alas 11 na pala. Grabe no, yung pagdadaldal ko tag-1 oras na no. At least yung dinaldal natin may laman, yeah? Yung iba diyan, nagdadaldal wala mang kwenta. Parang si Robin lang ba? 'Di ba? So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po. Mag-ingat kayo palagi. Nako. Kailangan mga kababayan mapagmatsyag, mapagpanuri at mapagmasid. Huwag kayong agad-agad maniwala mga kababayan sa mga post diyan sa Facebook ha. Kasi ang daming post ngayon mga kababayan. Sir Vince Ayala, hindi po iPad lang po ito nung 2024 model. Mag-ingat kayo ha mga kababayan. Huwag kayong basta-basta maniwala sa mga post sa Facebook kasi minsan yung mga nagpo-post diyan kunwari kaibigan pero DDS pala.
Oo, nako. Ngayon mga kababayan, kapag, di ba dati, kapag meron tayong kasamahan na, sabi na agad, bobo! Iba na ang term ng salitang bobo ngayon. DDS! Pagka may ginawang mali, DDS! DDS ka ba? Hindi na bobo ang salita. Palitan na ninyo ang salitang bobo ng salitang DDS. Kaya habang buhay, dadalhin ng sangkatauhang Pilipino yan. Bobo ka ba? DDS ka kasi. Di ba? So, DDS ka ba? Ganon. Ganon yun, mga kababayan. Kapag ka may something na pagkakamali, sabihin mo agad, DDS. Ganon yun, mga kababayan. So, di ba? Kasi bakit DDS? Ibubo tanga inutil hampas lupa, patay gutom, dugyot, manyakis. Bobo, pangit, magnanakaw. DDS. Fake news. DDS. Di ba? Nasa kanila lahat. According nga sa pag-aaral ng Oxford, sa 10 DDS, 5 ang bobo at ang natirang 5 ay tanga. Ngayon, hindi na. Fake news na. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat.